Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah alamul jin wa syayatin. Pinagpapatuloy pa rin natin yung pagtalakay doon sa pagtawag sa mga kaluluwa. Yung ihdarul arwah. Na modus nga talaga ito. Modus. At posibleng may sabwatan ito sa mga demonyo o talagang puro pakana nung nagpapakilala na medium. O kaya marami pa siyang marami pa siyang mga kasabwat na tao doon sa kanyang ginagawa. At ang layunin nito, unang-una syempre yung magkapera sila. Lulukohin nila yung tao. Sa kabilang doon sa ginagawa daw ng mga medium, wawaadu rajulan kanu yamunnuna bil mulk an yarawhu rijal al-ghaib. So ito mga nagpapakilala raw na may kakayanan na makipag-usap sa mga kaluluwa o makipag-usap sa mga jin. Papangakuan niya ito ng kapangyarihan o paghahari. At bilang patunay na siya ay magiging hari o magiging mayaman o magiging makapangyarihan o ano pa, ipapakita sa tao na ito, ipapakita ng medium sa tao na ito yung mga rijalul ghaib, yung mga jin. So, kumbaga, bilang patunay na nagsasabi siya ng totoo, na maaaring sasabihin niya, sinabi sa akin ng jin na yayaman ka sa dulo ng panahon o sa mga susunod na panahon. Tapos syempre kapag yung tao binalitaan ng ganito, matutuwa yun. Magbabayad yun ng mas malaki. Sa salip na 500 lang yung binabayad niya. Sabi niya, yayaman naman pala ako sa susunod na linggo eh. Dodoblehin ko na yung bayad ko, gawin ko na 1,000. Ganyan yung gagawin nila. Tapos ngayon ang gagawin nilang mga magkakasabwat, fasana'u khashban tuwalan. So, ang gagawin daw nila, doon sa may bandang malayo, maglalatag sila ng mahabang kahoy. Kasi may mga kahoy naman na matibay talaga eh. Na kahit ilang metro, ilang pie yung yung nakahang, hindi mababali. So, lalatag nila yon sa may malayo na hindi na siya halos matanaw ng tao. Faja'alu alayha man yamshi kahiyatil ladhi yal'abu bi akarriz zujaj. Tapos yung kasabwat niya nandun din, pupunta na yun doon sa may kahoy na nilatag nila. Tapos maglalakad na yun doon sa kahoy at kumbaga aarte na lumilipad, lumulutang. Bibilib nga yung tao. Kasi yung kahoy hindi niya na makikita, malayo yun eh. Pero yung kasabwat, maaaring pagdadamitin nila ng damit na kitang-kita mula sa malayo. Kulay pula, kulay orange, o kaya maluwag na damit na pag hinangin nagwawagayway tapos magbumuka pang malaki. Kumbaga, so ganun yung gagawin. Katulad din ng ginagawa ng mga magikero sa panahon natin ngayon. Merong yung may magikero nung unang panahon, si David Copperfield. Ang magic niya, maglalaho daw sa harapan ng mga tao yung Eiffel Tower, Statue of Liberty. Yung Statue of Liberty na sa harapan nila pero dudulutin niya na maglaho. So, nandun mga tao, marami, mga 50 yata yung sila audience. Nandun sila. Tapos yun na, sinimulan na niya yung magic niya, kunwari may kortina. Tapos pagbaba andun yung yung Statue of Liberty nakikita nila ngayon. Tapos maya nawala na yung pagkaangat ng kortina, tapos pagbaba ng kortina wala na yung Statue of Liberty. Bandang huli piniliwanag niya yun paano niya nagawa. Nagawa niya yan kasi mga tao, nandito yung Statue of Liberty. Nakaupo sila sa isang platform. Tapos malakas yung ilaw nun. Malakas yung ilaw. Napapaligiran sila ng spotlight. Gabi yun eh. Di ba Statue of Liberty, may liwanag din naman yung may ilaw yan.
Hindi nila talaga pinakialaman na may Statue of Liberty. Ang ginawa niya, nung tinakpan niya ng kortina, yung platform pala na yun, umiikot, pumipihit. Tapos hindi nararamdaman ng tao na pumipihit pala yun kasi ang lakas ng music eh. Dumadagundong yung music, di ba? Yung speaker na malalakas. Parang matatanggal na nga yung baga mo dun eh. Pag natapat ka dun sa speaker na umiikot pala yun. Tapos, nung bumaba na yung kortina, sa ibang lugar na sila nakatingin. Wala nga dun yung Statue of Liberty. Ngayon yung Statue of Liberty na nasa tagiliran na nila, hindi rin nila makita. Kasi sobrang liwanag nung spotlight na nakatapat sa kanila. Mabubulag ka na nga dun hindi mo na makita. Kaya pag may kasalubong ka sa daan sa gabi, hindi mo na makita yung iba. Yun lang ang nakikita mo, liwanag, mabubulag ka na. Ganun yung ginawa niya. Sabi niya, ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple. So, nung unang panahon, may mga ginagawa na rin yung mga tao na ganung kalokohan. May ginagawa na rin silang ganun na kalokohan. Kaya nga yung mga magic, yung mga ganung magic, haram din eh. Kasi panlilin lang din yun sa tao. Yung layunin mo, yung ma-entertain sila. Pero panlilin lang din siya. Kaya ipinagbabawal. Nga, faja'alu yamshuna ala Jabalil Mazza. So, halimbawa dito yung nangyari doon sa Jabal Mazza. Wadalika al-makhdu. Yanduru min ba'id. Yung niloloko nila nakatingin daw mula sa malayo. Fayara kauman yatufuna ala jabalin. Makakita sila ng mga tao na naglalakad nga sa paligid ng bundok. Wahum yartafiuna anil ard. At sila raw nakalutang mula sa lupa. Wakadu minhum malan kathiran. At mula rito, nakuha sila ng maraming pera dun sa tao na yun. Thumma inkashafa lahu amrahum. Pero bandang huli, nalaman niya na niloko lang pala siya ng mga tao na yun na nagpapakilalang medium, merong kakayanan na makipag-usap sa mga jin at sa mga patay at iba pa. So, meron pang isang kwento ng panlilinlang ng mga medium na ito. Wadalasu ala akhar kana yudda'a Kafjak. Yung pangalan ng lalaki, Kafjak. Naloko rin to ng mga nagpapakilalang medium. Adkalu rajulan fil kabri yatakallam. So, meron daw kasabwat sila, ipinasok nila sa loob ng libingan at nagsasalita ito. Wa awhamu annal mauta tatakallam. At sinabi nila dito kay Kafja na yung patay na yon na nagsasalita, kumbaga dinulot nila na magsalita din. Kumbaga, wa ataw bihi ila makabir babas sagir. Ila rajulin za'amu annahu Sha'rani alladhi bijabali Labnan. So itong tao na ito, si Kafjak, dinala nila doon sa libingan sa Babus Sagir. Doon na ito sa sa Syria o sa may Lebanon. So nandun sa lugar daw na yon yung medium na nagpapakilala na Sha'rani. Pangalan niya Sha'rani, mula sa isa sa mga kabundukan ng Lebanon. Walam yakrabuhu minhu. So yung tao na niloloko nila, si Kafjak, hindi nila pinalapit dun sa Sha'rani. Bal min ba'id, bagkus mula sa malayo. Litauda alihi barakatahu. Upang makatanggap daw siya ng biyaya doon sa Sha'rani. Doon lang siya maghihintay sa isang lugar. Wa qala innahu talaba minhu jumlatan minal mal. So para makatanggap pa siya ng biyaya, humiling na siya sa kanya ng pera doon kay Kafjak. At sabi ni Kafjak, "Shaykhu yukashifu wa huwa ya'lamu anna khazaini laysa fiha hada kulluhu." Wa yaqrabu Kafjak wajadaba sya'ar fan kala'ah al-jaldu alladhi alsaquhu ala jaldihi min jaldi al-maiz. So nung sinabi na ito ng mga nanloloko kay Kafjak sa kanya na kasi din kumbaga gumawa na sila ng elaborate talaga na plano eh. Biruin mo, patay, nagsasalita, naririnig niya. Tapos kumbaga
sinabihan pa siya tungkol sa mga bagay-bagay na siya lang yung nakakaalam. Sasabi nga dito, nalalaman daw nung Sha'rani yung mga bagay-bagay na siya lang ang nakakaalam. At nalalaman din nung Sha'rani kung ano yung bagay na wala siya. So dahil dito, kumbaga naloko pa siya lalo. At kumbaga meron pang ipinakita sa kanila na kakaiba na bagay. Pero bandang huli, natauhan si Kafjaka at sa kanyang galit, nilapitan na niya talaga yung nagpapakilalang Sha'rani. At hinila niya raw yung yung ulo ng nung nagpapakilalang sheikh, tapos nagdudulot na makausap niya yung patay. Tapos paghila niya, kasi kumbaga pinapalabas kasi nung tao na ito na may kakaiba siyang katangian, may kakaibang anyo. So hinila niya yun, tapos paghila niya dun sa sa buhok, peke pala. Peke yung buhok nung tao na yun. So hindi talaga siya matanda o ano pa man. At kasama pang nahila yung suot-suot niya na balat ng kambing o balat ng tupa na sinusuot niya para maging kakaiba yung kanyang itsura. Wakad bayan na Dr. Muhammad Hussein An-Wasit. Itong wasit, ito lang ay medium na tinatawag. Sasabi ni Dr. Muhammad Hussein, wa huwa shakhsun yaz'amu ahlu hadal madhab waruhiyun. So, may mga tao daw na magpapakilala na sila ay mga spiritualista na may kakayanan na makipag-usap sa mga kaluluwa. An nafihi isti'dadan katriyan yuahiluhu li an yakuna adatun yajri an tarikiha at tawasul. Galiban mayakunu dajjalan kabiran. So marami nga sa mga gumagawa nito, syempre ginagawa nila ito ng may panloloko lang. So wala talagang jin, kahit jin na nagpapanggap na yung tao, kaluluwa ng tao na namatay, walang jin, talagang nanloloko lang sila. Wagasyasyan mudlisan, at iba't iba pang mga uri ng panloloko. Wabayyana kayfa an nakathira min haula'il wasata la yakunu ala kulukin wala din. Sinabi nga niya na napakasama ng mga tao na ito, na wala na nga silang relihiyon na pinangahawakan, wala pa silang mabuting asal. Kasi sinong gagawa nito na lulukuhin niya yung kanyang kapwa? Di ba? Yung tao lang talaga na napakasama. Yung tao lang talaga na napakasama. Kaya yung mga manluloko, kumbaga, yung mga mandurugas, mga estapador, napakasama ng mga yun. Sabihin man natin wala silang pinapatay. Di ba? Sabihin man natin na wala silang pinapatay. Pero hindi ba sila nakukonsensya? Una, yung yaman na kinakamkam nila mula sa iba, pinangkakain nila, pinangtutustos nila sa kanilang mga sarili, di ba? Tas maaring mangyayari na yung lolokohin nila, merong ibang paglalaanan sana ng pera. Pero ngayon nawala na yung pera kasi naloko na eh. Parang merong isang sister, nag-invest din dito. Meron siyang kapatid na nagka-cancer. Sabi niya dun sa GC, kung nakuha niya sana yung pera niya, nabawi niya, nagamit niya sana pampagamot dun sa kapatid niya. 100,000 din yun. 100,000. Tapos nangyari talaga yan kasi di ba nauso ngayon yung mga, kaya nga ni-raid yung mga pogo eh. Kasi dyan nangyayari yung mga scam, yung mga naloloko sa mga matatanda. May nangyari pa na yung meron siyang pera, nilalaan niya sana ng pampagamot, pero pinatikim lang siya ng ilang panalo sa sugal. Inisip niya, kapag ito pinusta ko lahat, dodoble to. Wala na, pinusta niya lahat, 100,000. Wala siya, nawala tuloy yung kanyang pera. Napakasama ng mga mandurugas, napakasama. Sabihin man natin wala silang pinatay, wala silang ginahasa, pareho lang eh. Bandang huli nagdudulot sila ng pinsala sa lipunan. Kasi pwedeng ikakatwiran niya ng magnanakaw eh. Na sabihin na magnanakaw, bakit niyo ako pinagmamalupitan? Mahuli siya, di ba?
Ba't niyo ako pinagmamalupitan? Wala naman ako pinatay, wala naman akong ginahasa. Hindi, ganun pa rin yun. Sa Islam, nilabag mo pa rin yung karapatan ng tao. Kaya nga lahat ng paglabag, di ba yung anim na tinutukoy natin palagi? Karapatan ng tao sa kanyang relihiyon, buhay, ari-arian, pag-iisip, karangalan at salinlahi. Lahat ng paglabag doon may parusa eh. Yung pagtalikod mo sa Islam, nilalabag mo yung karapatan mo, sarili mong karapatan sa relihiyon, no? Parusang kamatayan. Pumatay ka, nilabag mo yung karapatan ng iba sa buhay nila, o parusang kamatayan din. Nagnakaw ka, nilabag mo yung karapatan ng iba sa yaman nila, putol kamay. Nagchismis ka, nilabag mo yung karapatan ng tao sa kanilang karangalan, latigo yun. Lahat merong parusa. So napakasama pa rin yung mga tao na ito. Sabihin man natin, o sabihin man nila, wala silang pinatay o ginahasa, malaking kasalanan pa rin. Bal inna ruhaniyin la yashtarituna fil wasiti shay'an min dalik. So wala silang kumbaga anumang pinanghahawakan na relihiyon o mabuting asal. Kaya kumbaga itong mga nagpapakilala na ito ng mga espiritualista o mga medium, wala silang kumbaga sa isa't isa, kumbaga dahil wala rin silang pinanghahawakan na moral, wala rin silang kumbaga wala rin silang moral na ugnayan sa isa't isa. So maaring bandang huli, lulukohin din nila isa't isa. Lulukohin din nila yung isa't isa. Dito nga sinabi ni Dr. Muhammad Hussein, وَقَدْ ذَكَرَ حَادِثَةٌ جَرَّتْ مَعَهُ شَخْصِيًّا تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ تَحْقِيقِ مِنْهُ فِي الْمَوْضُوعِ أَنَّ الْوَسِيطَ كَانَ دَجَّالًا كَاذِبًا. So, mismong itong si Dr. Muhammad Hussein na binabanggit ni Sheikh Omar Al-Ashqar rahimahullah, na pagtibay niya na sinungaling talaga itong mga tao na ito, personal niyang karanasan. Wabayana kayfa anna ba'dal hudur yakununa mutawatiina ma'al muhdirin. Siyempre, panghuling binanggit niya na yung ilan sa mga tao na kasi yung kasabwat pwedeng gagawin nila na kasama din dun sa audience yung kasabwat. Diba, 3 kayong kliyente, sabay-sabay kayo na magpapatulong doon sa medium na makausap ninyo yung kaluluwa. 3 kayo. Pero isa doon kasabwat. Tapos siya yung pauunahin. Nang sa gayon, tuluyang matupad yung auto-suggestion. Yung nga, mapaniwala tayo lalo. Halimbawa, 3 tayo. Si Rashid yung yung medium. Tapos si Siopaw yung ako yung kasabwat. Si Siopaw yung kasabwat niya talaga na hindi natin nakikita. Pero ko kasabwat na kasama dun sa mga kunwari kliyente. Ako yung unang kakausapin ng medium. Tapos nung kausap ko na yung kunwari yung kaluluwa ng lolo ko na tinawag niya. Oo ako ng oo. Tapos kayo maniniwala. Totoo nga itong na ito. Itong medium na to. Kasi yan nga na nakausap na niya yung lolo niya. Totoo yung pinag-uusapan nila. So kayo ngayon, maniniwala na kayo. Sunod na kayong kliyente. Ngayon, kahit sablay-sablay yung sinasabi niya o yung ginagawa niya, tatanggapin niyo yun Kasi meron nang nauna na naging tama. Ganyan yung nangyari sa mga ibang lokohan. Halimbawa niyan sa yung mga pyramiding, mga networking. Ano bang pinagmamalaki palagi ng mga pyramiding? Yung mga naunang mga yumaman. Di ba lagi na biyabalandra yung mukha nun? Bawa, yung front row, at iba pang mga networking. Sabihin nila, ito membro namin ito. Dati itong construction worker. Sumali dito. Kumbaga, bumili lang siya ng halagang 2,000 ng produkto. Tapos nag-recruit ng mga miyembro. Ngayon, meron ng bahay, lupa at kotse. Yung mga ganun. At maaaring nangyari nga yun, na yumaman talaga yun. Kasi yung networking nga, yung pyramiding, ang nangyari nga doon, kada recruit ng tao, yung marirecruit niya, yung pera doon, mapupunta sa kanya. Packet na packet yung pera doon. Kaya yung mga nauna, yayaman talaga.
Pero babagsak yung pyramiding scam na yon kapag bandang huli, yung mga na-recruit sa baba, wala na silang ma-recruit. O hindi sila yumayaman. Yung yumayaman, yung mga nauna lang. So, ganun yung ginagawa nila. May mga kasabot sila talaga na mga tao. So, meron silang mga, kumbaga, audience din o kaya kliyente na kasabot din. Wa kayfa yahtarisu fi intika illadhina yasmahulahum bihuduri mitli hadihil jalasat. At ganyan din, sa bukod doon sa mga kasabwat nila na kabilang doon sa mga kliyente, pinipili din nila. Pinipili rin nila kung sino yung mga dadalo sa mga, kumbaga, pakikipag-usap sa mga kaluluwa na ito. Kasi malalaman naman nila yan kung yung tao gusto lang talaga manubok sa kanila. Kaya gustong sumama sa kanila para makausap yung kanilang kamag-anak na namatay. Malalaman nila yun. Magkakaroon sila ng investigasyon. Pero kapag nakita nila yung tao, desperado, baka mamatay lang nung magulang niya, tapos may pera, at alam nilang emosyonal yung tao, yun, tatanggapin nila yun. Sige, tutulungan ka namin makausap yung pamilya mo. Pero kapag yung iba, hindi nila tatanggapin yun. Lalo na alam nilang nanudubok lang. Wa kayfa yu'alliluna ikfaqahum idha wajada fil huduri ba'dal alkiya wa nubaha. Siyempre, maaring ang merong tao na nga inakala nila na maluloko nila, di ba? Pero bandang huli matalino pala at hindi nagpapaloko. Meron din silang paraan para makalusot sila doon sa kanilang mga panloloko. Meron din silang paraan. Lagi may paraan yan Diba? Nahanap, galit-galit yung mga investor. Gagawin niya ngayon, sisisi niya ngayon yung mayor. Isihin niya yung munisipyo. Yung munisipyo, hindi nagbibigay ng permit siya naman tong kulang-kulang yung yung ipinapasa. Siya naman tong kulang-kulang. Di ba, bandang huli, yung pati yung sakina niyan, yung sisi niyan, kasama na tayo. Hindi matayo itong sakina kasi si Ahmad rebelde sa akin Pati tayo na yung dahilan niya, ba't di yan mabuksan-buksan. Again din, wakad afada Dr. Muhammad Hussein fil kashfi anit tariq al-ula allati yaz'amur ruhaniyun annahum yuhdiruna biha al-arwah. Sa binanggit din ni Sheikh o ni Dr. Muhammad Hussein, yung iba pang paraan na pinapadalo ng mga medium yung mga kaluluwa. Wahi tariqud dajjal wal kadhib wa istimal al mu'athirat al nafsiyah wal hilal ilmiya. Ito talaga yung pangunahin nilang kaparaanan. Yung mga inilarawan niya din nung nakaraan. Yung merong ilaw na madilim, tapos merong hangin, merong kakaiba kang maririnig, may kakaibang maaamoy at iba't iba pang mga bagay. Kasi dito sa Pilipinas, di ba? Depende rin sa kultura ng mga tao Kung ako, halimbawa ako, magpapanggap akong medium, kasi iba-iba yung kultura So dito sa atin sa Pilipinas, kapag amoy kandila daw, amoy kaluluwa. Diba? Yung amoy kandila. Nandyan yung lolo mo. Tapos, minsan pag may bagong namatay, may papasok sa bahay, di ba? Insekto. Paro-paro o gamo-gamo, ano pa man. Huwag mo papatayin yan, lolo mo yan, dumalaw sa atin. Ganun gagawin ko kung medium ako, tapos andyan na yung mga gusto nila makausap yung kaluluwa. Gagawa ko ng paraan na magamoy kandila yung paligid. Tapos may lilipad-lipad na diyan yung lalo na yung merong paro-paro na minsan makikita mo yan dito Yung malaking paro-paro na nakadumidikit sa pader. Yun mangunguha ko ng ganun. Ayan, paliliparin ko yan dyan. Andito na sila. Nandito na sila, tapos mag-aamoy kandila. Tapos padidilimin ko lalo yung ilaw. Tapos yung mga kasabwat ko, andyan na, magpapaypay. Pagpapaypayin ko yun, tapos kunwari may usok. Tapos yung pausukin ko, ano ba magandang amoy ng usok? Usok ng bao. Yung bao ng nyug, ayan. Yun na yung gagawin ko. Kikilabutan na yun, yung mga dumadalo. Kikilabutan na yun. Sa lahat may may panlilin lang talaga. Wa asyara mujarrad isyaratun
ila tariq thaniya wa hiya istikdamul jin. So yun yung pangunahing paraan, yung panloloko talaga. Siyempre meron ding paraan sa pamagitan nga ng mga jin. Wa ara an nagalib ad-da'wat allati yaz'amu ashabuha tahdir al-arwah hiya min hadal kabil. Siyempre meron din namang mga tao na ganting talagang paraan nila ng kumbaga pagtawag sa mga kaluluwa. Meron talagang jin na naroroon. At yun nga, ito na yung sumunod na bahagi na tahdirul arwah da'watun kadima. Matagal nang ginagawa ito ng mga tao, yung pagtawag sa mga kaluluwa. At nung unang panahon, hindi pa na masyado yung mga paraan ng kumbaga panloloko. So posibleng dito jin na talaga yung nakakausap ng mga tao. At ito na yung matatalakay natin next week. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.